Kung na-miss mo ako, bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin, ha? Napadilat ako sa sumunod na tanong niya at agad kong nabungaran ng mukha niya na nakatitig pala sa akin. Medyo pawisan ang kanyang noo. Ang kanyang mga matay seryosong nakatingin sa mukha ko, looking for answers. I'm sorry, please, forgive me. Ang naiiyak kong sabi sa hindi ko malaman kung sa sarap ba ng ginagawa niya o sa sakit ng pusong dulot ko hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Mixed emotions ang aking nararamdaman. Hindi ko naman ginustong iwan siya kaso wala akong choice and that's a stupid excuse. Kaya hindi ko na lang sinabi basta't dumiretso hingi na ako ng kapatawaran sa kanya. Di ko naman namalayan na iyak na pala ako. Shh! Stop crying, baby! Ang pagpapatahan niya sa akin at muli niyang nilapat ang labi niya sa labi ko and this time mas gentle lang ginagawa niyang paghalik sa akin. Di na katulad kanina, tila may pag-iingat na. Magdamag kaming naglaban ni Nathan sa kama. Sabi nga, walang permanente sa mundo and change is inevitable and it's a part of life. Di ko dapat ikumpara ang noon at ngayon lalo pat malaki na ang kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pero kailangan ba talagang gawin niya ang bagay na to? Kasi pa hindi naman pagiging personal slave ang in-apply kong trabaho sa kanya. Sige, susundin kung gusto niya. Pero bagong lahat, need ko muna itanong sa kanya kung tanggap na ba ako. Dahil wala pa akong narinig na nag-confirm siya. Nathan, sir, tanggap na po ba ako? Ang tila nahihiya kong sabi sa kanya habang sinisimulan kong alisin ang mga pagkain sa brown paper bag ng kilalang fast food chain. Na makita kong pagkain in order niya, medyo na-touch naman ako. Kahit maraming nagbago kay Nathan, hindi man niya nakalimutan ang breakfast na gusto ko. Rice, egg, longganisa ang in order niya. Pero teka, ba't parang ang dami naman atang meron? Na chicken bucket at ilang rice, pero nilabas ko na rin mula sa brown paper bag. It depends. Ang dinig kong sagot niya kaya't napalingon ako sa kanya. Tinignan ko ang face niyang nakangisi ngayon. Seryoso ba talaga siya sa sagot niya? It depends? Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa inis nararamdaman ko ngayon. Malinaw na ginamit lang niya ako. Nagpakasasa siya sa katawan ko at tinayaan ko lamang siya. Well, kung yon ang kabayaran sa kasalanan ko sa kanya noon, siguro naman bayad na ako. This is stupid. Wala na akong pakialam sa misyong to. Bahala na ako magalit sa Debbie. Sasabihin ko na lamang na wala. Di ko nagawang makapasok sa kumpanya ni Nathan. Akmang tatayo ako mula sa kandungan niya pero agad niyang nahawakan ang magkabilang bewang ko na mahigpit at ayaw niya akong pakawalan. Bakit ayaw mo na? Paano kita patatawarin kung susuko ka na? Ang bulong niya pa sa may tenga ko. Nagsorry na ako sa kanya. Ano pa bang gusto niya? Kung ayaw niya, edi wag. Wala akong pakialam kung papatawarin mo ko o hindi. Una pa lang sinabi ko na hindi ako aasang mapapatawad mo ko. At ang isa pa, masyado na nagiging personal ang atake mo. Nag-apply ako bilang empleyado, di para maging parausan mo. Di ko na napigilan ang sunod-sunod na salitang lumalabas sa bibig ko, dala ng pagkainis ko sa kanya. Pero ang Nathan, tinawanan lang ako na nakakaloko. What happened to sir? Mas prefer ko kung tatawagin mo akong sir since sabi mo nga nag-a-apply ka. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Di mo ba naintindihan ang ibig sabihin ng it depends? Ibig sabihin hindi pa ako decided dahil may gagawin pa tayo. Sabi niya sa mapang-akit na boses. Tanga ba siya? Or sadyang ginagawa niya akong tanga? Gusto niya tawagin ko siyang sir, hindi pa naman sure na tatanggapin niya ako. Sino ba namang matutuwa sa ginagawa niyang pagpapahirap sa akin? At ano naman ang gagawin natin? Huwag mong sabihin na maghapon natin ulit yon gagawin dito. Ang straight to the point na tanong ko sa kanya at wala naman akong ibang naiisip na po pwedeng gawin lalo pat ganito ang mga ayos namin. Pwedeng oo, pwede ring hindi. Kagaya ng nasabi ko kanina, it depends. Mamaya ko nasasabihin pagkatapos natin kumain. And your training starts now, kaya go ahead. Pagsilbihan mo na ako. Pakainin mo na ako kung ayaw mo ikaw ang kainin ko. Ang muling utos niya sa maotoridad na boses. Supposed to be galit ako, pero bakit ganon? Pakiramdam ko na wet na naman ako dahil sa mga pinagsasabi niya. At sa isang banda naisip ko na mukhang papahirapan niya muna ako ng gusto bago ako makapasok ng kumpanya niya. Wala ako nagawa kundi subuan siya ng pagkain habang siya namang nagpapakain sa akin. Sa madaling salita, para kaming lovers na pinapakain isa't isa habang nakakandong ako sa kanya kahit wala kami talagang napag-uusapan kung ano nga ba kami. Alam mo, wala akong natatanda ang ginawa natin to noon. Sabi ko sa kanya habang nanguya ako. Di ka naman kasi sweet na girlfriend. Ang sagot niya habang muli niyang tinapat sa bibig ko ang plastic na kutsarang may lamang pagkain.
Teka lang naman, di pa ako tapos gumaya, susubuan na naman niya ako. Dahil sa sinabi ni Nathan, nagpa siya na lang akong manahimik. Baka bumalik na naman sa akin kung anong sasabihin ko hanggang sa natapos na kaming kumain. Since tapos na kaming kumain, tumayo ako para sana magligpit. Pero mabilis niyang nahawakan ang magkabilang bewang ko at pinaupo niya akong muli sa kandungan niya. At saan ka naman pupunta? Ang bulong niya. Kung makatanong naman, akala mo naman aalis ako. Para naman ako makakaalis kung gantong ayos ko. Parang tatayo lang saglit para magligpit eh. Ililigpit ko lang po yung pinagkainan natin, sir. O yan ha, tinawag ko pa siyang sir, baka magreklamo pa siya. Mamaya na yan, di naman yan urgent eh. Wala namang deadline yan. Sabi niya habang hinahaplos ng dahan-dahan gamit ang dalawang kamay niya mula ang bewang ko papunta sa may hita ko. Tapos bigla aakit na naman to ng dahan-dahan, pataas ulit sa may bewang ko at bababa na naman. Ang init ng kamay niya. Parang sa bawat paghagod nito ay nangahawa. Kaya I also feel hot right now because of what he's doing. Ano naman ang gusto mong gawin natin? Alangan namang nakakandong lang ako sa'yo maghapon. Baka pwedeng iligpit ko muna itong mga pinagkainan natin para maaliwalas naman tignan ang sala ko. Sir? Sabi ko naman sa kanya. Okay, just come back here immediately at baka bigla ka na namang mawala. Ang pagpayag niya pero may kasamang hugot. Seryoso, may ganong mga sinasabi? Di na lang ako nagkomento pa sa simpleng parinig niya sa akin. Malinaw talaga na hindi pa niya ako napapatawad at gaya ng utos niya binilisan ko ang kilos. Mabilis ko nang nailigpit ang mga yon dahil wala namang hugasang pinggan or utensil, diretso tapon agad sa basurahan. Naghugas muna ako ng aking kamay at nagpunas bago ko muling lumapit sa kanya pero hindi na ako kumandong. Umupo na lang ako sa tabi niya. Hindi ka ba marunong sumunod sa instruction? Paano ko itatanggapin yan kung di ka marunong sumunod, lalo na sa may-ari ng kumpanya? Ang sita niya sa ginawa ko. Okay, daming alam talaga eh. Kaya muli akong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa para maupo ulit sa kandungan na naman niya ng patalikod. Pinaling kong aking ulo para makita kong mukha niya habang nag-uusap kami. Ano bang trip to, sir? Sabihin mo nga may pag-asa ba ako matanggap o hindi para hindi na ako nag-aaksaya ng oras? San ka naman makakakita na ang taong nag-aapay ng trabaho nakakandong na agad sa kanyang boss kahit hindi pa naman sure na matatanggap siya? Ang reklamo ko pero sinunod ko rin naman ang gusto niya. Don't ask me a question. Just obey me and be a good girl. Ang sensual na bulong niya sa may tenga ko, sabay na muling paghaplos na mainit niyang kamay sa magkabila kong bewang. Ayan na naman siya sa pang-aakit niya. Nathan and his seducing scheme, talent talaga niya to noon pa man. Kung sineseduce niya ako, edi try ko rin siyang iseduce para makonvince ko siyang tanggapin ako sa kumpanya at magawa ko ng misyon ko. Ilang araw na rin ang nasayang ko. So you mean, if maging good girl ako, i-hire mo na ako? Ang sagot ko sa mapang-akit na boses at nagsimulang gumiling sa ibabaw niya. Kung kanina siyang nagdidiin ng alaga niya, ngayon naman baliktad na. Ako naman ang magpapasabik sa kanya. Sure, why not? Kaso may bad record ka eh, and you've been a very, very bad girl. Ang muli na naman niyang bulong sa nakakaakit na boses. Akala ko tapos ng interview na kunwari for a job, pero ang totoo talaga, personal naman ang mga tanong. Well, bad girls can be tamed and can be trained into good ones, and I am willing as long as I've been given a chance. I mean, I have the will to adapt to whatever the requirements of the company. Just give me a chance, a second chance. Ang sabi ko sa malanding tono na tila ba sinasagot ang tanong ng why should I hire you? My libido is rising up, pero bagong lahat dapat masiguro ko muna na matatanggap ako para di naman masayang effort ko, no? Mula sa pagkakaupo sa kandungan niya, agad akong tumayo. Bahagyang lumayo sa kanya. Oh, come on! Ang reklamo niya at baka sa mukha niyang pagkadismaya or mas magandang sabihin na pagkabitin. At ganon din naman ako pero sobra na. Tama na. This is getting too far. I am just applying for a job not to be your bed warmer. I should start complaining dahil masyado na akong nauutakan itong ex-boyfriend ko. Tumayo siya, lumapit sa akin. Oh God, please, huwag mo akong hahayaang matukso sa kanya. Ngayon nga, nasa may tapat ko siya at ayoko siyang tingnan. Baka ma-hypnotize na naman ako. Look at me. Ayan na naman siya. Inautusan na naman ako using his authoritative, manly voice. Pero bahala ka dyan. Hindi ako susunod sa'yo. Total naman, di pa naman ako tanggap sa kumpanya niya. I said, look at me. Nagulat ako sa pagsigaw niya kaya napatingin ako sa mukha niya kahit wala naman akong balak. Grabe kasi makasigaw. Ano, high blood na ba siya?
Napatingin man ako saglit, iniwas ko rin agad ang mukha ko na siyang naging dahilan para hawakan niya ang pangako gamit lang malaki niyang kamay at igiya ang mukha ko para tumingin sa kanya. At sino naman may sabi sa'yo na gagawin kitang bed warmer? Ang seryoso niyang tanong. Inawakan ko ang kamay niya para alisin ang pagkakahawak sa mukha ko, pero tangina hindi ko matanggal. Inigpitan niya ang pagkakahawak sa pangako. Kung hindi ko lang siya kilala, iisipin ko, baka isa rin siyang agent. Iba ang lakas niya, or ngayon ko lang nakikilalang gantong side niya, dahil puro kaswitan lang pinapakita niya sa akin noon. Gusto ko sana siyang tadyakan sa ari, kaso baka ako lalong hindi matanggap. Kaya tinigil ko ang ginagawa ko at nagpa siya na sagutin na lang ang katanungan niya. Sa ginagawa natin, hindi pa ba? Kung simpleng one night stand lang ang nangyari kagabi, dapat wala ka na dito. Pero nandito ka pa rin. Saka hindi ka ba busy? Supposed to be nasa opisina tayong dalawa. Ngayon, dahil may schedule ako na interview at ikaw ang mag-interview sa akin? Mabigat sa kamay niya, unti-unting gumagaan, hanggang hinahaplos-saplos ng dahan-dahan na magkabilang kong pisngi. Okay, this is weird. Inaakit niya ba ako ulit? And I don't know, para naaakit din naman ako. Nakatitig lamang siya sa mukha ko at wala ni kahit isang salitang lumalabas sa bibig niya. Since hindi siya makasalita sa mga sinabi ko, para nagkaroon ng konting kirot sa puso ko. Tama siguro ang hula ko. Oo na, malaki ang kasalanan ko sa kanya, pero nakarami na rin naman siya sa akin ha. Dapat di ako magpadala sa emosyon. This is a job. Trabaho lang, walang personalan. Pero paano ko magagawa yun kung masyado naging personal ang samahan namin noon? Tumalikod ako sa kanya. Naglakad ako papasok sa aking kwarto. Hinubad ko ang t-shirt niya at pagkatapos kinuha ko yung t-shirt ko na dapat isusuot ko kanina kaso hindi natuloy dahil sa kung ano-anong walang kwenta niyang demands. Muli akong lumabas ng kwarto ko at bit-bit ko na ang t-shirt niya. Naabutan ko siya nakatayo pa rin kung saan kami nakapwesto kanina. Inabot ko sa kanya ang t-shirt. You should go. There is no reason for you to be here and I'm sorry. Di ko alam ba't inulit ko pa ang pagsasorry ko pero okay lang naman siguro at yun na ang huling beses na hihingi ako ng tawad sa kanya. I need to do this. Bahala na ako magpaliwanag kay Debbie. I cannot do this mission. Ayaw niya kasing makinig sa paliwanag ko eh. Siguro naman maiintindihan niya na ako dahil ginamit ko ng puri ko para lang mag-attempt na makapasok sa kumpanya ni Mr. Nathaniel Torres kaso hindi pa rin umubra. Inabot naman niya yun at di pa rin siya nagsalita so ako na lang ulit. Pakisara na lang yung pinto paglabas mo. Ang maayos kong sabi na tila ba nakikisuyo. Hindi siya nagsalita, nanatili lang nakatingin sa akin. Siguro naman susundin niya ako since hindi naman siya nagrereklamo sa kagustuhan ko, unlike kanina. Mabigat man sa loob, tinalikuran ko na siya at muli akong pumasok sa loob ng kwarto ko, humiga sa may kama. Itutulog ko na lang anumang masamang pakiramdam, lalong-lalo na sa puso ko. Hi, Scarlett. Kasalanan mong lahat ng to. Ang sabi ko sa aking sarili. Tumagilid ako ng higa. Kinuha ko ang isang unan at niyakap ko yon at ipinikit ko ang aking mga mata. Pero hindi ako makatulog dahil naaamoy ko siya dito sa kama. Shit naman oh. Sana tulad na lang kami ng dati. Sana kami na lang ulit. Pero imposibleng mangyari ang wini-wish ko, lalo pa nga't kasalanan ko. Pinagdarasal ko na sana makatulog na ako pero naramdaman ko ang paglundoy ng kama mula sa likuran ko. Oh, come on. Mukhang di pa siya tapos sa pagganti sa akin. Ano, talaga bang balak niya akong gawing parausan niya? Hanggang sa naramdaman ko ang ginawa niyang pagyapos mula sa likuran ko. The hell? Bahala siya dyan, matutulog ako. At kung mangungulit pa siya, hindi talaga ako magdadalawang isip na turukan siya ng pampatulog. I know you're not sleeping, Scarlett. I just want you to know na wala akong balak gawin kang bed warmer. Ang dinig kong bulong niya kaya't napadilat ako ng aking mga mata. Inikot ko ang aking katawan para magpaharap ang higa sa kanya. Then what's your plan? Ano ang gusto mong mangyari? Ang tanong ko sa kanya. I don't want you to work for the company. Ang sabi niya sa mababang boses habang nakatingin sa mga mata ko. Aaminin ko nasaktan ako. Dahil ang totoo, masakit talagang ma-reject but at the same time, mabuti na rin nanggaling sa mismong bibig niya. At least, pwede ko nang bitawan ang misyon na to. Okay, then you should go. Sabi ko sabay talikod ulit ng pahiga sa kanya. At muli kong pinikit ang aking mga mata. Kasabay nun, muli ko na namang naramdaman ang pagyapos niya sa akin. Makulit din eh. Malinaw na hindi nga ako tanggap pero bakit nandito pa siya? Hindi pa siya umaalis at may pagyakap pa. Obvious naman bumagsak ako sa interview at hindi ako tanggap.
Hanggang sa may binulong siya ulit na labis kong kinagulat, kaya napadilat na naman ako sa aking mga mata. I don't want you to work for the company because I want us to get back together. Anong gagawin ko ngayon? Para akong tanga. Inikot ko na naman ang katawan para muling humarap sa kanya ng higa at tiningnan ko siya sa mga mata. At need ko ang malaman kung talaga bang seryoso siya sa sinabi niya. Ang gulo niya. Ayaw niya akong tanggapin sa kumpanya niya, pero gusto niya tanggapin muli namin ang isa't isa. Gusto niya magkabalikan kami. Pagkatapos ng ginawa ko, willing siyang makipagbalikan sa akin. I mean, obvious naman that I still want him, dahil kung hindi, wala siya dito sa bed ko. Seryoso ka ba? Ang mahina akong tanong sa kanya. Mukha bang hindi? Ang agad namang sagot niya. At nakikita ko sa aura ng mukha niya, mukhang seryoso nga talaga siya. Pero wag na natin ungkatin kung ano bang nangyari noon. Ang mahalagay ang ngayon, ang pag-i-interrupt niya sa akin, kaya napashut up na naman ako at nag-iisip na naman ng kung anong sasabihin sa kanya. Mula sa pagkakahiga, umupo na siya sa may kama na ginaya ko naman. That's my offer. I will give you a day to think about it at puntahan mo ako sa place natin dati. Ang sabi, habang umaalis siya sa kama at lumabas na ng room ko. Ako naman nanatili lang nakaupo sa may kama, nag-iisip ano bang gagawin ko, hanggang nakarinig ako ng pagsara ng pintuan, kaya't dali-dali akong tumayo para lumabas ng kwarto. Wala na si Nathan, umalis na siya. Pumunta ako sa may dining table para kunin ang bucket ng chicken at nilalayon sa may sala. Umupo ako sa may sofa at binuksan ko ang TV. Pinagpatuloy kong pinapanood kong series habang namamapak ng fried chicken. Di naman ako manonood ng ayos dahil hanggang ngayon nasa isipan ko pa rin ang mga salitang binitawan ni Nathan. Kung papayag ako sa gusto niya, mukhang mauulit na naman ang nangyari noon. Oras makakuha ko ng sapat na ebidensya o impormasyon, lalayasan ko na naman siya and it will be happening all over again. Pagkatapos kong maubos ang isang chicken, agad akong nagayak papaalis. Need kong puntahan si Debbie. Sasabihin ko na lang bumagsak ako sa interview. Total naman lumabas na sa mismong bibig ni Nathan na ayaw niyang magtrabaho ako sa kumpanya niya. Yun na lang ang sasabihin ko. Nasa loob na ako ng headquarters ng GIA at waiting na makapasok sa loob ng opisina ni Debbie. Ang tagal naman. Kanina pa ako nakatay dito sa labas. Wala pa raw kasing go signal ni Debbie na papasukin ako eh. Hanggang ngayon waiting pa rin ako. Bigla ako nakarinig ng ring. Inugot ng lalaking bantay ang kanyang cellphone sa kanyang likuran. Tiningnan ang screen at bahagyang lumayo sa akin bago sagutin ang tawag. Nakangiti pa si kuya. Mukhang jowa yata ang tumawag. Nung una patingin-tingin pa siya sa akin, pero kalaunan parang di na ako binabantayan dahil pangiti-ngiti na habang sa tumalikod na. At kinuha kong pagkakataong yon na pumasok sa loob. Napakadami mo pa kasing paligoy-ligoy, tapos gusto mong masigurong masusunod ang plano. Ang dinig kong sabi niya sa kausap niya at pagkatapos, nag-angat siya sa akin ng tingin. Naramdaman at narinig niya agad ang pagpasok ko. Hindi ka ba pwedeng pumasok? Ang suway sa akin ni Kuyang Bantay sa labas kanina. Sorry siya, nandito na ako sa loob. I have to go, we'll talk later. Ang dinig kong sabi ni Debbie sa kausap niya sa cellphone habang matalim na nakatingin sa akin. Pagkalapag niya sa kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa niya, sinenyasan niyang lalaking nasa likuran ko na lumabas na. Wala na rin naman magagawa dahil nandito na ako sa loob. Why are you here? At di ka ba talaga makahintay? Talagang pumasok ka dito nang walang permiso ko. Halata sa mukha niya ang pagkadismaya. Well, I just want you to know that I failed. Hindi ako pumasa sa interview. Di ko nagawang makapasok ng kumpanya ni Mr. Torres. Yun lang. After ko yun sabihan, naging tahimik sa pagitan namin. At ang sama ng binigay niyang tingin sa akin hanggang sa nagulat na lamang ako dahil bigla siyang tumawa na nakakaloko and then biglang umupo ng ayos at seryoso nagsalita. Don't lie to me. Now get out of here and do your job. Ang sabi niya bago tumingin sa screen ng laptop niya at tumaktong parang wala ako dito sa harapan niya. Ang lupit din talaga nitong boss ko eh. Ba't parang di siya naniniwala ay totoo naman. Sinabi ni Nathan na ayaw niya akong pagtrabahuhin sa kumpanya niya. Totoong sinasabi ko. Di nga ako natanggap sa Supernick Studios at si Mr. Torres pang mismo nag-interview sa akin. Siya rin nagsabi na hindi ako tanggap. Si Debbie na may pangising-ngisi lang na tila ba nangaasar. Are you done? May gusto ka pang idagdag? Ang tila sarcastic niyang tanong sa akin. Yes, I'm done. At wala akong gustong idagdag. I am just informing you about what happened. Ang sagot ko naman sa kanya. Muli siyang peking tumawa. Mukhang di talaga naniniwala. Totoo naman.
Lumabas sa mismong bibig ni Nathan na ayaw niya magtrabaho ko sa kumpanya niya. Yun nga lang, hindi ko sinabi ang kagustuhan ni Nathan na magkabalikan kagabi. Kagaya ng sinabi ko noon, kahit ayaw mo, ikaw pa rin ang uutusan kong gumawa nito and you can leave now and stop wasting my time. Ang sabi niya habang nakatutok lang ang paningin niya sa screen ng laptop niya. May pagkabastos din kausap tong si Debbie ah. Tsaka talaga bang ipipilit niya na gawin kong misyong to? Wala na ba talagang ibang po pwede na gumawa nito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi ako tanggap ng kumpanya ni Mr. Torres. Then try harder. Ang parang wala lang nautos niya. I already did. Sabay turo ko sa lower part ko. Ewan ko na lang kung may mas mapahard pa sa istilong ginagawa ko. Binigay ko ng lahat at ang best ko. Yun nga lang di pa rin ako natanggap. Whatever. Just leave and close the door. At huwag ka nang babalik dito hanggat di pa tapos ang mission mo. Sabi niya sa matigas na boses na tila nagpipigil ng galit, pero nanatiling kalmadong itsura. Di naman ako makapaniwala dito kay Debbie. Talagang pinagpipilitan pa rin gawin ko ang misyong to. Sinunod ko ang utos ng aking boss. Lumabas ako ng opisina niya at sinara ko ang pinto. Since tuloy pa rin ang misyon ko, no choice ako. Need kong puntahan si Nathan sa kondo. Ngayon pa lang di ko maiwasang di mag-isip na mukhang mapapatry harder na naman ako sa muling pagharap namin.